So yun 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, naglabas po ng isang paawa na video si Digong. So ang sabi ni Digong dito po sa video po na 'to, ay naka-ready na daw po siya, nakahanda na daw po siya na makulong. Kasi po a-attend po siya sa hearing sa Senate. So ang point dito mga kababayan, isa po itong malinaw na panloloko at saka malinaw na nagpapaawa po si Duterte. Pag-usapan natin yan kasi may mga ebidensya tayo dito. So ngayon mga kababayan, so isipin nyo lang kasi mga kababayan, no, nung si Duterte po, yung presidente dati, matapang. Di ba? Handa daw po siya mamatay. Di ba? Handa daw po siyang pumatay. At sinabi pa nga ni Digong na siya mismo pumapatay. Pero ngayon mga kababayan, ngayon pong binabalikan na po siya ng karma. Isipin niyo pag karma talaga bumalik, 'di ba? 7 times 'yan. So, kapag binalikan ngayon pong binabalikan na po siya ng karma, ang style ngayon ni Duterte paawa. So, panoorin natin yung video, no? So, una nakita ko tong post na 'to sa Global Daily Mirror. Ito. So, sabi dito, baka diretso na akong kulungan. Okay? So, dito palang bullshit na. Okay? Okay, former President Rodrigo Duterte issues a message to his supporters on the eve of his reported Senate appearance set on Monday, October 28. So mamaya na to. Mga kaibigan, abangan ninyo ako sa Senado. Baka diretso na akong kulungan. Hingin ko na lang sa inyo na bumisita kayo sa akin. Magdala lang kayo ng chicken sandwich. Yan ang paborito ko. Says Duterte in the 26-second video shared by FPRRD supporters on their Facebook page. Alas 9 ng gabi. So mahirap kasi ito eh. Pag pinlay natin 'to baka ma-copyright tayo. So ang gawin na lang natin kasi baka trap ito eh. So ito okay. Panoorin na lang natin through cellphone. Sige. Ito, game. Kaibigan, abangan ninyo ako sa Senado. Baka diretso na ako sa kulungan. At ang hingin ko lang sa inyo, bumisita kayo sa akin. Ang dala lang kayo ng chicken sandwich. Yan ang paborito ko. Okay. So yan na. So yun yung sinabi niya. 26 seconds video lang ito. So ngayon mga kababayan, isa po itong malaking kalokohan. Hindi po makukulong si Duterte bukas. Hindi po siya pwedeng madiretso sa kulungan. Merong isang reason. Pero kay Duterte meron dalawang reason. Pero yun po ay malabo. Kasi unang-una mga kababayan, okay, si Duterte po, hindi pa po nakukonvict at hindi pa po nagpupursid yung kaso. So merong kaso si Duterte dito. So ito na i-file ito noong July 5, 2024. 'Di ba? Ito galing Rappler. Duterte faces plunder graph suits over Davao contracts to Bongo. So ito ay tungkol dun sa CLTG. Di ba? Respondent Duterte and respondent Go awarded and or coast the award of billion upon of billions of public work contracts to sole proprietorship which were obviously owned and managed by the father and brother of respondent Go. So, itong kaso po ni Duterte na isa, ito po ay makukulong siya dito. Pero available naman ito. Yun nga lang, hindi siya pwedeng makulong bukas kasi nga, hindi pa naman nagpupursid yung kaso. Nasa piskalya pa lang ata ito, no? Wala pa. So, bakit ka makukulong? Ayun ang question natin dito eh. Bakit sinabi ni Duterte na siya ay makukulong bukas? Wala po ako nakikitang reason para makulong si Duterte bukas. Kasi itong kaso niya na to, alam niyo na ba yung kaso na yan? So ito yung kaso na to ni Bongo tsaka ni Duterte, billions of pesos is na ibigay dun po sa kumpanya ni Bongo sa Davao City para po sa infrastructure project na si Bongo nga po, yung kumpanya po ni Bongo ay category B lang. Pero yung mga proyekto po na nabigay kay Bongo ay pang category AAA. So doon pa lang may nakita ng korupsyon. So itong kaso na to,
'tong kaso na 'to, hindi pa nagpo-proceed. So, bakit ka makukulong bukas? Not unless na nagpapaawa ka lang talaga. O yung mga bobong mga DDS naman, siyempre ngayon, 'di ba, yung mga bobong mga DDS nag-iiyakan na 'yan, na yung ano, yung lalo na 'no, yung mukha ni Dada 'no, ang pangit ng mukha talaga. So, ang pinaka-reason lang talaga kung bakit ginawa ito ni Duterte, gusto niya lang po magpaawa. Wala pong rason para makulong siya bukas. So, meron pa siyang isang kaso dito. Ito pa. Ito naman na-i-file ito noong August 8, 2024. Duterte go face plunder raps over Navy frigate deal. So ito naman po yung pangingialam po ni Bongo sa frigate. Sa frigate deal po sa North Korea. Ay, North Korea. Sa South Korea, sorry. Sa South Korea. So itong kaso po rin po na to, hindi pa rin po ito nagpo-proceed. Nakabinbin pa rin po ito na-i-file ito sa ano sa DOJ. O kasama ako nito nung na-i-file ito Oh, hindi pa nagpo-proceed ito. So bakit ko sinasabi itong mga kaso na to? Kaya ako binabanggit itong mga kaso na to, wala po ako nakikitang reason para makulong si Duterte bukas. Kasi kung kaso yung pag-uusapan natin, hindi siya makukulong, hindi pa. O ngayon, yung isang reason para makulong si Duterte bukas is by, by contempt. Yung iko-contempt siya ng Senado. Ngayon, yun nga lang ito nabasa ko to Okay? The committee, di ba? So ibig sabihin nito, ang committee mismo ang magboboto. Okay? The committee by a vote of a majority of its members may punish for contempt any witness before it who disobeys any order of the committee or refuse to be sworn or to testify or to answer a proper question by the committee or its members. So sa Senate ito. So, pwedeng makulong si Duterte bukas kung mako-contempt siya. So, paano mako-contempt si Duterte bukas? Yung may hawak po ng Blue Ribbon Committee is majority po dyan ay mga kaalyado ni Duterte. So, bali, subcommittee ito ni Coco Pimentel, no? So, ito yung mga member po ng committee bukas or mamaya kung kailan yung mapapanood dito na mag-imbestiga nga po sa EGK ni Duterte. So si Cayetano, 'di ba? Si Pia. Tapos yung si Alan Peter Cayetano, maka Duterte. Si Bato, maka Duterte. Si Bongo, maka Duterte. Si JB Ejercito, tingnan natin, hindi ako sure. Mark Villar, aso ni Digong, Duterte. O si Gatchalian, Makasara. O di ba? So baka Duterte din po 'yan. Dito Lapid, tanga. Loren Legarda, 'di ba? Hindi ko alam, 'di ba? O, tapos si Amy Marcos, maka Duterte. Robin Padilla, maka Duterte. Grace po abangan natin. O si Bong Revilla, isa pa 'yan. O si Rapi Tulfo, isa pa 'yan. O si Zubiri, maka Duterte. O 'di ba si Jinggoy, hindi tayo sure si Jinggoy posibleng bumalanse 'yan. Si Francis Tolentino, maka Duterte talaga 'yan. Kung kayo maniwala na lumipat na sa PFP 'yan, maka Duterte 'yan. O si Pimentel, ganun, balanse. Rizon Taveros, anti-Duterte talaga 'yan. So ang sinasabi natin dito mga kababayan, majority po ng pwedeng magpa-contempt or magpakulong kay Duterte sa Senate hearing karamihan po mga kaalyado niya. Sabi ko nga sa inyo, kaya nga bulok po yung Senado na yan kasi karamihan po dyan maka-Duterte talaga. So ngayon, kung babalikan ngayon natin yung sinabi ni Digong kanina na attend siya ng hearing bukas o mamaya at posibleng diretso na siya sa kulungan, isa po itong malaking kalokohan, isa po itong malaking panloloko para po makakuha po ng simpatya at magpaawa sa mga follower po ni Digong mismo. Kasi wala akong ibang makitang rason kung bakit sinabi ni Digong ito kundi magpaawa lang. Kasi ulitin ko lang mga kababayan, walang reason para makulong si Duterte bukas. Wala akong nakikitang reason. Yung kaso niya, yung dalawang kaso niyang plunder, hindi pa nagpo-proceed. Tapos kung iko-contempt siya ng Senado, karamihan naman ng mga miyembro ng committee na yan,
na kailangan makakuha ng majority votes, 60%, di ba? 60 or 50, 51%, no? Majority eh. So, karamihan ng miyembro ng committee bukas, maka Duterte. Andun si Bongo, andun si Bato, andun si Robin Padilla. Oh, andun yung mga Cayetano, andun yung mga Villar, andun si Amy Marcos. So, ano sinasabi ni Duterte na makukulong siya? Oh, sabi ko sa inyo eh, sintu-sintu rin talaga to eh. O kaya kayo mga DDS kayo, niloloko na lang kayo nito. Nagpapaawa na lang po talaga ito. Nagpapaawa kasi isipin nyo abogado yan si Digong, abogado yan. Alam niya kung paano tumatakbo yung batas. Ako nga hindi ako abogado pero naintindihan natin yung mga nangyayari. Kasi updated naman tayo sa politika. Walang rason para makulong si Duterte bukas pero bakit sinabi ni Duterte na makukulong siya bukas? Kasi lahat ng ginagawa natin dito sa mundo, yung ginagawa natin sa buhay natin, may palaging rason 'yan. 'Di ba? Ba't mo sinabi yan? Kasi may rason ka. Ba't mo ginawa yan? Kasi may rason ka. Depende na lang kung sintu-sintu ka, 'di ba? Kung nabubuhay ka ng walang rason, 'di ba? So, ngayon mga kababayan, ang nakikita ko lang po talagang rason kung bakit ginawa ni Duterte itong video po na to ay para magpaawa. Ayun lang yun, ang tapang-tapang niya dati. Papatay siya ng tao. Siya daw mismo pumapatay, sabi niya. Oh, ang dami niyang pinapatay na tao, pati mga mayor. O tapos ngayon makikita natin yung video na to na makukulong na ako bukas. Dalawin niyo na lang ako. Gusto ko ng chicken sandwich. Bibigyan ka namin ng tae. Tarantado. So yun mga ka-streetwise, so facing content lang po ito, no? So kayo po, ano pong masabi nyo nga po dito sa katarantaduang video po ni Digong? Kayo ba, agree ba kayo dito sa sinasabi natin na siya ay nagpapaawa lang? Paawa na lang ito mga kababayan, paawa na lang ito. O, ewan ko lang kung naniniwala kayo, no? So, dyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe, at syempre, kung di naman kalabisan, ipashare na rin po ng video po na to. Okay? So, hanggang sa muli mga ka-streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Thank you po. Salamat. Bye-bye.